Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa ating mga tagapakinig dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayo muli sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kung saan ating iniuugnay ang ating mga kababayan na nasa iba't ibang dako ng mundo sa ating mga embahada at konsulada. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po si Steph Vicente. Ako po muna ang inyong makakasama para sa halos 30 minutong diskusyon patungkol sa mga serbisyong ibinibigay o iniaalok ng ating mga Philippine Foreign Service Post. Kasama rin natin sa ating Master Control sa ating technical side, sina Milo Jonella, Susan Aison at Hero Lucero. Kasama rin natin mula sa production side, sina Jerome Toledo at Bea Gaza de Guzman. Sa edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa araw na ito, itatampok naman natin ang ating embahada sa Paris, France. Ayan, sa mga nakakaalam syempre, no, ng Eiffel Tower. Ayan, eto na po. Atin na pong i-feature ang ating embassy sa Paris. At atin pong makakasama para sa araw na ito, sina Her Excellency Juniver Mahilum West, ang ating Philippine Ambassador to France, at si Consul General Noemi Diaz na siyang head naman ng Consular at Assistance to National Section ng Philippine Embassy in Paris, France. Magandang araw po sa inyo, Ambassador Mahilum West at Con Gen Diaz. Welcome po sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Magandang araw din sa Radyo Pilipinas, sa inyong lahat at sa mga ating tagapakinig. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw, Steph, at sa mga nakikinig. Ayun, maraming salamat pong muli sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na makasama po namin kayo dito sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kay Ambassador Mahilum West po muna tayo. Ito po, Ambassador, paano po nyo mailalarawan ang relasyon sa pagitan ng Philippine Embassy po dyan po sa Paris at sa host country po, which in this case po, ang Pransya? Ang bilateral relations between the Philippines and France are excellent and growing. And marami tayong mga high-level visits na na-exchange aside from mga high-level consultation meetings on different aspects of the relationship. So maganda ho ang lakad ngayon ng bilateral relations, and nakikita natin yung mga complementarity between the two countries kung saan nag-generate ng mga areas of cooperation. Bale po, Ambassador, ano po ba exactly ito pong mga areas of cooperation po sa pagitan po ng Pilipinas at France? Saan pong sektor po nakasentro yung relationship between the two countries? Babanggitin ko na yung defense and security, and sa economic sector also, sa trade and investment, aside from cultural cooperation, and people-to-people relations. For example, sa people-to-people, marami na tayong mga turista galing sa France na pumupunta sa Pilipinas. And malaki ho ay ang growth rate last year. So, bali po, meron po ba tayong mga, kumbaga, estimates po kung ilan pong mga, kumbaga, mga French nationals ang pumupunta po dito sa Pilipinas na siya naman pong nagpapaunlad o nagbibigay progreso po sa industriya ng turismo dito sa ating bansa? Ang estimate namin last year was about 70,000 more or less, and may growth rate siya na 37% from the previous year. So, nakakatulong ng malaki yung direct flights na ni-revive between Paris and Manila kasi diretso na yung flight. Paggising mo, nandun ka na sa Manila. So, it's very convenient. Wala nang stopovers at saka wala nang
problema, baka may mangyari pa sa luggage, dire-diretso na ho yung flight. So yun po, it's nice to know po na merong 37% growth po, no? Pagdating po dito sa ating mga, kumbaga yung mga French nationals na pupunta dito sa Pilipinas. At bukod po sa turismo, inyo pong nabanggit po yung defense and security. Ano po naman yung progress po dito, Ambassador? Sa defense and security, we are going into agreements with France on visiting forces and joining exercises in our part of the world. So may mga visits na ng kanilang mga carriers that have happened, and ito'y magpapatuloy, parang confidence building measures in our part of the world, lalo na dyan sa East Pacific, sa Western Pacific, at saka sa South China Sea, at saka lahat ng karagatan dyan sa ating mga bansa, sa Southeast Asia and East Asia. It's nice. Meron din tayong mga scholarships. More and more scholars from the Philippines are going to the École Militaire, for example, and this is strengthening our defense relations. Ayun. So, it's nice to know po na in relation po, no, dun sa ating, kumbaga, yung defense cooperation between France and Philippines, na merong scholarships po na existing po. Ito po ba mga scholarships po ay paano po, kumbaga, direktang nagbibigay ng impact po, no, sa depensa po dito sa Pilipinas? Yung mga scholars natin ay nagkakaroon ng tinatawag na capacity building. And of course, mahalaga yung exposure to other countries as well when you undertake your defense cooperation scholarship. Maganda ho yung ma-meet nila yung ibang mga participants din galing sa ibang bansa para makuha nila yung perspectives ng iba't ibang regions of the world. Mahalaga ho ito sa defense analysis. Eto naman po, Ambassador, gaano na po ba katagal yung relationship between Philippines and France para po sa kaalaman po, no, ng atin pong mga tagapakinig? Yung ating official bilateral relations were established in June 1947. So nagkaroon na tayo ng, this June, magkakaroon tayo ng 78th anniversary. But even before that, the official establishment of relations, nagkaroon na tayo ng exchanges and contacts between the Philippines and France. Yung mga explorers nila pumunta sa ating part of the world. And then may mga settlers na French na pumunta sa Pilipinas. And nag-establish ng consulate ang France right after the Declaration of Independence in 1898 in the Philippines. So ano po, no, tama po, kumbaga iterate lang po natin. So 78th, no, nasa 78th anniversary na po ang relations between France and the Philippines po. Tama po, Ambassador? Sa darating na June. This coming June. Okay. So, eto naman po, no, mabalikan lang po natin kasi nakatanggap tayo ng katanungan, no, mula sa ating mga kasama po dito. Kung kumusta po yung business opportunities po, no, na naidadala po from France to the Philippines po. Maganda na banggit mo yan, Steph, kasi talagang growing. When I said growing, hindi lang sa other sectors of cooperation, but trade and investments as well. For example, let's mention investments. There are about 900 or so, more than 900 business enterprises in the Philippines na may French equity. And then maraming mga big companies in France which are very much interested in participating in our infrastructure upgrade.
So maraming mga big projects that they're looking at. And aside from that, they're also very interested in being involved in our connectivity projects. Connectivity means transportation and telecommunications. So I've mentioned before yung synergy or complementarity between the two countries, dito yun pumapasok. So itong mga business opportunities po pala na ito ay kumbaga nakasentro po no sa transportation and telecommunications, no. Siguradong marami tayong mga kababayan dito ang kumbaga nakakakuha ng job opportunities no from those partnerships or investments po. Eto naman po, matanong ko lang po, Ambassador, meron po bang mga ibang kumbaga mga consulates general po ba na under po ng Philippine Embassy sa France, or kung meron pa po bang ibang bansa na under po ng consular jurisdiction po ng ating embahada? Yung ating embahada dito sa Paris is covering relations with France, relations with the Principality of Monaco, and then Philippine relations with UNESCO, na nandito yung headquarters in Paris. Aside from engaging with the OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, yung embassy is also handling yung mga Bureau International des Expositions or BIE matters, yung mga expos, mga world expos ito. So bukod pala sa mismong bansa ng France ay kasama rin no yung Monaco po, no? Monaco po, tama po? That's right, Monaco. Yes po. And then UNESCO. Our embassy is also the permanent delegation to UNESCO, OECD, BIE, and of course we have a consulate general here in the embassy in Paris. And we also have an honorary consulate general in Monaco, si Honorary Consul General Swelig, David Swelig. And we also have honorary consulates in different parts of France, Marseille, Lille, Toulouse, and Bordeaux. Ayun po. At dahil nabanggit na rin po natin yung mga kumbaga consular jurisdictions po ng ating embahada sa France, lilipat naman po ako kay Conjen dahil gusto ko naman pong malaman kung ilan po ang mga Pinoy na nagtatrabaho o naninirahan po sa France. Siguro medyo malaman din po natin kung ilan din po yung sa Monaco kasi nabanggit nga po ni Ambassador na sakop po ng ating embahada, sakop po ng jurisdiction ng ating embahada ang Monaco po. Hello, Steph. Hello Oo. po. So, hindi naman na pakarami sa Monaco, unahin natin yon kasi parang ang grand total namin doon ay nasa mga 14 lang kasi alam mo naman ang Monaco ay maliit na bansa at maraming malalapit sa kanilang sa may border na sakop ng France. So ang mga neighboring cities pumupunta, nasiserve ng Monaco. Ngayon naman sa Pransya, nagkakaiba-iba minsan ang statistics kasi ayon sa French Statistics Authority, meron kasi silang periodic na pinapublish tungkol sa mga nationalities dito. Ang nasa figures nila ay mga 21,000 Filipinos. Pero yun yung nakaka-capture ng system nila, yung mga documented or yung ibang, kasali na rin dyan yung mga French citizen na. Basta ang origin ay Philippines. Although sa mga data namin na nakukuha namin sa registration, yung mga Pilipino na nagre-register sa embassy, whether documented or undocumented, ang aming estimate
ay nasa 32,000. Pero gusto kong ipaliwanag, nagkakaiba rin ang dato ng mga news articles, yung sa mga researchers. Ang iba ay nagsasabi na mga 40 to 50,000 ang nasa France. So, mula dun sa datos ng France, 21,000, and then sa datos po ng embassy, 32,000, and then sa mga article, nasa 40,000. Ganun po Yes. pala, karami po pala ang mga Pinoy dyan. At speaking of po, ng ating mga kababayan dyan sa France, kumusta po sila? Kumusta po ang, kumbaga, yung relationship between the Filipino community and the French government, or just French people in general po? Okay naman dito kasi alam nyo naman ang France, medyo marami siyang policies na yung social services niya, very developed. Tapos humane ang treatment nila. Kung meron man tayong kababayan na kokontrol dahil irregular, And or human rights. yung yung iba naman naaaresto pa nga at nade-detain. Humane naman ang treatment kasi medyo maano sila dito sa human rights. So, Strong point nila. Kanilang pinapaigting po talaga yung karapatang pantao. Conjen, matanong ko lang po kung saan-saan po bang sektor na mamayagpag ang ating mga kababayan po na nandyan po sa France? Actually, ang estimates dito, mga 70 to 80% nasa personal services. Ibig sabihin, nasa mga housekeeper, mga caregiver, mga nanny, meron tayong mga driver. Yung iba naman nasa hotel industry. At yung iba naman nasa shipping or cruising industries, lalo na sa south. Kumbaga yung nasa personal 70% para po sa kaalaman po ng ating mga nakikinig po, ay 70% ng mga Pilipino na nasa France ay nasa personal services at yung iba nasa cruising. Kumbaga, mabalik po muna tayo pala kay Ambassador, Gusto po namin na malaman kung ano-ano naman po yung mga karaniwang suliranin na kinaharap po ng mga Pinoy na naninirahan o nagtatrabaho dyan po sa France. I think nangyayari dito, yung iba walang papel. So if you don't have papers undocumented, medyo vulnerable ka to several factors. And then, ang nakikita rin naming problema is, I think, management of personal finances. Kasi ang tendency ng ating mga kababayan, pinapadala lahat ang kanilang kinikita sa Pilipinas. Kung minsan nakakalimutan na mag-save para sa sarili. Kasi palagi naming sinishare sa kanila na mga breadwinner sila, kaya kailangang bigyan nila ng tamang suporta yung sarili. Kasi pag sila'y nahihirapan, ano na lang mangyari doon sa sinusuporta nilang pamilya doon sa ating bansa. So, ang una nilang responsibility is to maintain themselves in good standing, good financial standing. Ano pa yung mga problema? May mga cases na kunyari dinadala dito ng amo galing sa other parts of the world, tapos tumatakas sila. So, of course, it puts them in a vulnerable position. And we do what we can para tulungan sila sa kanilang identity papers. Gusto mo magdagdag, Conjen? Sige lang po. Go ahead po. Yung iba naman, meron din tayong mga ilang kaso dito ng illegal recruitment. Yeah. Yung papasok sila dito, iba yung nakalagay na company. May, syempre,
or trabaho. Illegal recruitment na para bang natra-traffic yung kanilang yung mga empleyado. At speaking of that po, ay paano po ba natin natutulungan yung ating mga kababayan na kumbaga undocumented, walang papel, at nabibiktima po ng illegal recruitment? Ano po ba yung mga assistance na binibigay po natin sa kanila? Nabibigyan po ba sila ng regular status din po ba dyan sa France? May ganun po ba? Well, constant reminder na mas maganda pag pupunta sila dito, talagang documented. Yung regular yung status. As much as possible. Pero hindi natin may alis na may mga kababayan tayong pumupunta pa rin dito under irregular circumstances. So, ang ating tinutulong na lang is we help them with the documentation that they need, at least from the embassy side. We can attest to their identity and all that. And we get them into contact with Filipino community associations that could help them and some NGOs. And ano pa yung ginagawa natin? Marami din kasi dito kapag yung tinatawag natin na nagra-run away galing sa mga employers na habang nagbabakasyon dito, pag nag-run away sila at lumalapit sila sa amin, mabuti na lang meron kaming malaking partner dito na NGO. Ang tawag sa kanila ay Committee Against Modern Day Slavery. So, pag mga ganyang kaso, kasi usually naman nagra-run away sila kung may mga problema sa kanilang work conditions or hindi nasiswelduhan, hindi napapakain, 24/7 on call. Dito kasi malakas ang batas nila tungkol dyan sa mga labor exploitation. In fact, kung ma-prove nila na under definition of a victim na para bang dinala sila dito sa Pransya para magsilbi pa rin under those conditions, mayroon sila ditong visa na kukuha kasi nag-prosecute din sila dito ng mga offenders, so kailangan sila dito bilang witnesses. So maswerte din kami sa NGO, partner NGO na ito kasi may shelter sila, may legal services, may counseling, psychological interventions, medyo complete ang services nila. So yun, umaasa din kami sa kanila. Tsaka syempre sa Philippine community. Minsan may mga kumukup-kup dito kung walang space sa shelter. Gahanap kami ng sponsor na kung saan sila makikitira muna. Although usually yung mga gumagawa ng ganito, yung aalis sa employer, mayroon na silang actually contact na mga kaibigan nila dito. Alam niyo naman ngayon ang social media, nagte-text. So, medyo meron silang backup na mga plano. Makikitira sila sa kaibigan or relatives. Ayun po. At nabanggit niyo na rin po yung mga, kumbaga, yung mga PhilCom organizations para po dun sa ating mga kababayan na nasa France. Ano-ano po ba itong mga, ilan at ano-ano po itong mga organisasyon kung saan pwede po silang sumama, makihalubilo po sa atin pong mga kababayan na nandyan po sa France? Last count, 125. Maraming organizations dito, more than 100, nasa 122 yata. Pero iba-iba kasi ang thrust nila. Yung iba, hometown associations, yung iba for socials, or to celebrate the town fiesta. Pero nagtutulungan kung may kababayan sila at maire-refer. Nagtutulungan naman. Pero may mga ilan ditong major social services organizations, nakafocus talaga sila sa pagtulong ng mga nangangailangan. To get papers as well. Mga 4 o 5 ito na nagmo-mobilize sila kapag sabihin, meron ditong Filipino in distress or may nakakita dito ng homeless na Pilipino. So nagtutulungan. Pero mga 4 o 5 ang major na social services ang thrust talaga ng organization nila.
At gusto ko pong pahabain ang ating diskusyon ay wala na po tayong oras. Maraming salamat pong muli, Her Excellency Juniver Mahilum West at Consul General Noemi Diaz para sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Mabilisan lang po na final message po mula sa inyong dalawa. For me, we're also paying attention to the new generation of Filipinos or Filipino-French nationals born here. Kasi may mga needs sila like they need to be exposed to Philippine culture. They want to know more about their identity. And we're also paying attention to the needs of our seniors. Kay Conjen po? Sa akin naman ay gusto ko lang ipadating na kailangan sana mag-ingat talaga mga kababayan natin kasi hindi ganun dali ang buhay dito kapag undocumented. At kung may trend na tumataas ito, mas mahihirapan ang community, pati yung employment opportunities, ang competition lumalaki na. Tas kung undocumented, talagang mahirapan kang mag-regularize kasi may mga minimum requirements for number of hours sa working, number of hours worked para ma-legalize ang status. Ngayon kung kulang ka sa oras, 35 hours per hour, mahirapan kang regularize. At saka gusto rin namin i-encourage ngayon kasi voting period na tayo. Marami tayong registered voters. Bukas ang embahada araw-araw para kung kailangan ng tulong, makakapunta sila dito. Although, alam nyo mo naman siguro, online voting na tayo ngayon, so napapadali. Pero kung may kailangan ng tulong, pumunta lang sila dito sa embahada. Everyday open kami. Ayan po, maraming salamat po muli, Ambassador Juniver Mahilum West at Consul General Noemi Diaz para sa pagsama po sa aming programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Sa ngalan ni Ray Sampang, ako po si Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.